Sa loob ng maraming siglo, naghintay ang Israel. Nakatayo pa rin ang templo. Patuloy ang mga handog, hindi tumigil ang mga panalangin. Ngunit walang propeta, walang babala, walang bagong tinig mula sa Diyos. May mga namumuno, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa Roma. Ang mga sundalo ay nagbabantay sa mga lansangan. Ang buwis ay kinokolekta sa pangalan ni Cesar. Hindi nawala ang pangako ng Mesiyas. Lalo lamang itong tumindi. Marami ang naghihintay ng pagliligtas, ngunit kakaunti ang naghihintay ng isang tinig mula sa ilang. At pagkatapos ng walang paanyaya, ng walang pahintulot, may sumigaw mula sa disyerto. Bago marinig ang tinig na iyon, nauna nang nagsalita ang Diyos. Sa loob ng templo, isang pari na nagngangalang si Karaya ang pumasok upang magsunog ng insenso. Isang tungkulin na matagal na niyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, nabali ang katahimikan. Nagpakita ang anghel sa harap niya. Sinabi ng anghel na ang kanyang asawang si Elizabeth, na matagal nang hindi magkaanak, ay magdadalang tao. Ang batang iyon ay hindi pangkaraniwan, itatalaga siya bago pa man ipanganak. Pupuspusin ng espiritu at ihahanda ang bayan para sa pagdating ng Panginoon. Nag-alinlangan si Zacarias, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa pagdududa. At ang anghel, si Angel Gabriel, ay nagbigay ng tanda. Si Zacarias ay napipi, hindi siya muling makapagsasalita hanggang sa may panganak ang bata. Tahimik na nagdalang tao si Elizabeth. Walang pagdiriwang sa lansangan, walang anunsyo sa mga plaza. Ang buhay ng batang iyon ay hindi nagsimula sa ilog. Lumipas ang mga taon na hindi na itala sa kasulatan. Mga taon ng paglaki, mga taon ng disiplina, mga taon ng paghahanda. Bago pa man lumaki si Juan, napili na siya. Lumipas ang mga taon, at isang araw, siya ay nagpakita, hindi mula sa templo, hindi mula sa kapangyarihan, kundi mula sa disyerto. Si Juan ay nakasuot ng balahibo ng kamelyo at may sinturong katad. Ang kanyang pagkain ay palang at pulot-pukyutan. Ang kanyang balat ay tanda ng araw at hangin. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa bukas na lupain. Hindi siya nangaral ng aliw. Nangaral siya ng pagsisisi. Ang pagsisisi sa kanyang mensahe ay hindi simbolo lamang. Ito ay pagtalikod, pag-iwan sa dating pamumuhay. Ito ay pag-amin, pagbabago, pagharap sa katotohanan. Magsisi kayo, sigaw niya, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nagtipo ng mga tao sa tabi ng Jordan River. May mga mausisa, may mga nababahala, may mga nagdududa, ngunit pumunta sila. Sa ilog, binabautismuhan ni Juan ang mga umaamin ng kanilang kasalanan. Hindi ito basta ritual. Ito ay pampublikong pagpapahayag, isang malinaw na pagtalikod sa nakaraan at pagharap sa bagong direksyon. Ang ilog ay naging destinasyon. Nang dumating ang mga pinunong panrelihiyon, dala nila ang kanilang autoridad. Sila ay sanay sa batas, kinikilala ng komunidad, nakatatag sa sistema. Ngunit kinausap sila ni Juan, gaya ng pakikipag-usap niya sa lahat. Huwag kayong umasa sa inyong pinagmulan, babala niya. Ang ilog ay walang kinikilalang katayuan. Hindi nito tinatanong kung sino ka. Tanging pagsisisi ang hinihingi nito. Habang lumalaki ang impluensya ni Juan, lumalaki rin ang haka-haka. Marami ang nagtatanong, siya na kaya ang Mesiyas? Ngunit hindi siya nagatubili. Ako ay hindi ang Kristo. May dumarating na higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang kanyang papel ay malinaw. Hindi siya ang liwanag. Siya ang tinig. Narinig na ng mga tao ang babala. Nakapasok na sila sa tubig. Ngunit ang sinasabi ni Juan ay hindi pa lubusang naipapakita. Patuloy ang agos ng ilog. Naghihintay ang mga tao. At ang sandaling inihanda ni Juan ay papalapit na.
Isang araw, habang nakatayo si Juan sa tabi ng ilog na kanyang kinagisnan, may isang lalaking lumalapit sa kanya. Nakita siya ni Juan at siya ay tumahimik. Natapos na ang gawain ng tinig at ang kordero ng Diyos ay papasok na sa tubig. Kung ikaw ay naghihintay din ngayon at mabigat ang puso mo, i-comment mo lang ang salitang prayer. Tahimik kitang isasama sa panalangin.